Ang balita natin ngayon mukhang ito raw San Miguel Beermen at ang Reynolds Shan Elasto Painters ay merong ine-explore na posibleng trade. Gusto ko lang linawin, ito'y posible pa lang at hindi pa naman magiging masasabing kumpirmado. Mukhang iniisip daw ng SMB kung kukunin nila itong si Kit Datu mula dito sa Reynolds Shan Elasto Painters at ang magiging kapalit naman yan ay itong si JM Calma. Alam ng San Miguel Beer na itong si Kit Datu ay merong injury at hindi makapaglalaro ngayong season. Pero ang San Miguel Beer daw ay willing na maghintay para sa darating na next season para makapaglaro itong si Kit Datu dahil nakikita nila ang magiging potential nito kapag siya ay naging healthy na at naglalaro para dito sa SMB. Kaya naman siya ang gustong makuha kagad-agad nitong si Coach Leo Austria. Total nandiyan pa naman si Motao Tuma, si Rodney Brondeal at itong si Andreas Kahilig. Kaya hindi nila masyadong pinoproblema kahit hindi makapaglaro agad-agad itong si Kit Datu. Sa panig naman ng Reynolds Shan Elasto Painters, kung makukuha nila itong si JM Calma, magkakaroon na sila ng center na magagamit ngayon. Dahil alam naman natin na hindi nga magamit ni Coach Tieng Giao itong si Kit Datu dahil may injury. At hindi kagaya ng San Miguel, walang ibang center na magamit si Coach Tieng Giao kung hindi itong si Luis Villegas na kagagaling lang din mismo sa injury. Kaya sa tingin ko, mukhang ito yung trade na talagang mukhang makikinabang naman itong Reynolds Shan pati na ang San Miguel Beermen. So mukhang patas naman ito. Ngayon, kung ikaw San Miguel, okay lang nga, gaya nung nabanggit natin, na intayin na hindi pa makapaglaro itong si Kit Datu dahil meron ka pa namang ibang big man na magiging available dyan. Kaya hindi ito magiging, sabihin nating hadlang para dito sa San Miguel Beermen kung sakasakali na si Kit Datu ay hindi nga makapaglaro kaagad-agad para dito sa SMB. Samantala naman itong mga PBA teams ngayon ay kumukuha na ng mga imports. Ang Terra Firma ay kinuha na ang 7-footer na si Mubashar Ali bilang kanilang import. Si Mubashar ay tiga Finland, pinanganak to sa Finland pero nakapaglaro na sa iba't ibang bansa. At ito ay talagang listed na 7-footer at magkakaroon na sila ng Twin Towers dahil syempre maglalaro na rin ang kanilang 6'11 rookie na si Jeyo Chu. So ibig sabihin nito biglang lumaki yung front court ng Terra Firma at ito na siguro ang tsansa na magiging mas malakas yung kanilang lineup para dito sa darating na Philippine na Commissioner's Cup. Alam naman natin na last conference isang game lang pinanalo nitong Terra Firma. Kaya nga ngayon sa pagkuha nila dito kay Mubashar Ali at pati na rin of course sa pagdating ni Jeyo Chu, baka maging mas competitive na itong Terra Firma sa wakas. Kung sakasakali na makumbinsi nila na magtaro muli si Stan Hardinger, na ba mag-iiba na ang kompleksyon nitong Terra Firma kung sakasakali. Kaya nga ngayon itong si Coach Ronald Tubi daw ay optimistic na magiging mas maganda ang kalalabasan ng laro nitong Terra Firma Jeep, lalo na dito sa mga darating pa na mga conference. Assuming of course na maging maganda ang laro nitong si Jeyo Chu at mag-fit in itong si Mubashar para dito sa Terra Firma. Yung maalala, itong Terra Firma nung mga nakaraang conferences din kumuha rin ng mga 7-footer katulad ng si Ryan Edwards pero hindi rin naman nag-click yung laro nito. Kaya sa tingin ko kinakailangan pag-aralang mabuti ng Terra Firma kung po pwede nga itong si yung kanilang kinuhang import ngayon kung siya ba'y mag-fit talaga. Kung mag-fit, diba good news yan para dito kay Jeyo Chu. Kaya abangan natin kung magkakaroon nga ng improvement itong laro ng Terra Firma Jeep sa kasalukuyan dito sa Philippine Cup. Samantala naman itong Meralco Bolts ay pinanindigan ng pagkuha dito sa controversial na Ismael Romero bilang kanilang import. Kahit na nagkaroon ng hindi magandang insidente itong si Romero kasama itong si Nick Demosis. Of course, alam na natin kung ano nangyari dyan. At ito'y tinitignan na ng Games and Amusements Board. Pero, pinanindigan ng Meralco na si Ismael Romero pa rin daw ang magiging import nila dito sa Commissioner's Cup. Ayon dito, kay Coach Luigi Trillo, ito raw si Nenad Vucinic. Siya ang pumili dito kay Romero at sa kasalukuyan. Itong si Romero, iyan yung import nila dito sa EASL at medyo sabihin na natin na-impress itong si Coach Nenad Vucinic doon sa kanyang laro. Kaya nga siya rin na gusto nilang kunin dito sa Commissioner's Cup. Ngayon, yun nga lang, dahil sa insidenteng nangyari dito involving Nick Demosis, hindi natin alam kung anong mangyayari dito, kung magtatagal ba siya dito sa PBA o kung mapupunta
kung mapipilitan ng Meralco na kumuha ng ibang import. Pero sa kasalukuyan, mukhang ito raw ang mangyayari dito ngayon. At mukhang itong si Romero ang gagamitin na import nitong si Coach Luigi Trillo. Tignan natin kung ano mangyayari kasi kung skill set ang pag-uusapan, wala namang duda na kaya nitong si Romero na maglaro. Nakita na natin niya sa EASL magpakita. Kaya lang nga dahil sa nangyaring insidente, malamang ay sabihin natin hindi maganda maging impresyon nito para dito sa mga players dito sa PBA. Maski na yung mga ibang coaches hindi nagustuhan yung pagkuha ng Meralco dito. Lalo na alam naman natin na itong si Coach Cheng Giao, naging player niya dati itong si Nick Timosis, kaya very sabihin na natin unfortunate. Pero yun talaga naging desisyon ng Meralco Bolts at tignan natin kung ano magiging epekto nito para dito sa mga fans ng PBA. At syempre, pati na rin sa reputasyon nitong Meralco Bolts. Pero since yan na naging desisyon nila, mukhang mapaninindigan nila yan talaga hanggang sa bandang huli. At ang huli nating marereport ngayon, ito raw Barangay Ginebra. Interesado na pumasok sa isang 3-team trade at makakasama dyan itong Converge Fiber Xers at itong Titan Ultra. At baka ang mangyari daw dito, itong Barangay Ginebra makuha na to si Cade Flores sa wakas. Matagal lang napapabalita yan. Samantala naman, itong Titan Ultra sa kanila mapupunta itong si Larry Muyang. At dito sa Converge Fiber Xers naman, makukuha nila either itong si Ben Adamos or si Sunny Estil, isa dun sa dalawa. So, kung 3-team trade na yun, sa tingin ko, patas lang naman yan dahil puro mga role players yung mga magiging involved dito. Kung sa ikaw naman sa Ginebra, okay na to si Cade Flores dahil meron ka na center na ma-acquire. Samantala naman, itong Titan Ultra, meron ka na rin makukuha. Nalari mo yan, malakas sa rebounding yan. Sa panig naman itong Converge Fiber Xers, ito si Sunny Steel, may potential din yan. Kaya sa tingin ko, magiging okay to na magiging palitan ng mga tao. Patas naman yung trade at masasabi natin na good news yan para sa lahat ng teams na involved. Kaya nga itong Barangay Ginebra naman, matagal nang gustong makuha to si Cade Flores at sa wakas ay magkakaroon sila ng oportunidad na ito masa katuparan. At kapag yan ay nangyari, sa tingin ko itong Barangay Ginebra magiging isa dito sa mga magko-contend na teams sa Commissioner's Cup. At talaga namang sabihin na natin kulang man sila sa height dahil sa malalaking imports na papasok. Kung nandiyan si Cade Flores kasama si Japet Aguilar, Troy Rosario, Norbert Torres, magiging medyo okay na yung frontcourt ng Ginebra. Plus of course, alam naman natin si Tim Cone. Sanay na yan na si Justin Brown din maging import nila kahit mga 7-footer yung kalaban. Kaya yan yung magiging advantage ng Ginebra. Si Cade Flores madali naman siguro mag-fit yan para dito sa Barangay Ginebra. Lalo na alam naman natin na hindi magiging na yung triangle offense ni Coach Team ko, madali makapag-adjust yan to si Cade Flores dahil mataas ang IQ ng basketball player na yan. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Jonel Alagon, si Katsakino Dokusin, si Malyari Mascarinas, si Mon de Guzman, si Dexter Domer, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si RG Bueno, si Edwin Carmona Jr., si Romeo Conchada, Michael D., si Anton